Si Haro ay isang lalaking sunod sa Niren at kaawa-awa na nagising sa isang fantasy world. Dito, nabuo ang kanyang grupo kasama ang dalawang magagandang babae. Ngunit pagkatapos mamatay ng kanilang leader, napilitan si Haro na manguna sa isang grupo na may collective IQ na mas mababa pa kaysa sa isang toaster. Gamit ang kanyang SS rank skills, tinutulungan niya ang grupo na makaligtas sa mga monster-filled dungeons. Nagsisimula ang ating kwento nang magising si Haro sa kadiliman. Wala siyang maalala mula sa kanyang nakaraan o kung paano siya napunta rito. Biglang may bumukas na gate at nakalabas siya. Sa labas, nakita niya ang iba pang mga taong litong-lito rin, nakatingin sa langit ng gabi. Napansin nilang may mga guards na nagmamasid sa di kalayuan, na nagdirekta sa kanila patungo sa isang maliit na tavern na pinapatakbo ng isang lalaking kakaiba ang kilos na nagpakilala bilang Bree. Sabi ni Bree, ang mundo nila ay tinatawag na Grimgar at malugod silang tinanggap sa lugar na ito. Isa sa mga lalaki na may puting buhok ang nagsabi kay Bree na tumigil na at ipaliwanag kung ano ang nangyayari, bago ito nag-Call of Duty mode, at nagbitaw ng homophobic na komento. Agad na gumanti si Bree, hinugot ang kanyang dagger at itinutok ito sa leeg ng lalaki, sinabing ayaw niya sa mga mayayabang. Kahit ganito, nanindigan si Renji at walang takot na hinawakan ang dagger ni Bree. Sa huli, pinalampas siya ni Bree at binigyan sila ng mga trainee badges at konting pera. Iniwan silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga monsters. Kinabukasan, napabilang si Haro sa mga players na hindi napili sa ibang mga grupo. Ginawa nilang leader si Man at nagdesisyong sumali sa iba't ibang guilds. Si Haro ay nagtangkang sumali sa Thief Guild at nakilala si Barbara, na agad siyang sinabak sa matinding pagsasanay. Matapos ang 7 araw ng walang tigil na training, naging ganap na thief si Haro. Si Mug ang naging warrior, si Ranta isang dark knight, si Yumi bilang hunter, si Shihoro isang mage, at si Man ay naging priest. Makalipas ang ilang araw, sinundan ni Haro at ng kanyang grupo ang isang goblin. Sinubukang atakihin ni Ranta ang goblin, pero nasalag ang kanyang pag-atake. Gumanti ang goblin at sunod-sunod na inatake si Ranta, kaya napilitang tumulong si Haro. Ngunit kahit siya ay natambarin, habang pinipilit ni Ranta si Haro na tapusin ang goblin, sinagot siya ni Haro na, ihuhulog ko ang espada ko sa puwet mo. Biglang may tumama na panang barely na dumaan sa kanya, ito ay mula kay Yumi, na parang stormtrooper sa kanyang pag-target. Samantala, ang daddy ng grupo, si Man, ay pinagsabihan ang lahat na manatili sa close-range weapons. Si Mug, na may malaking katawan, sinubukang atakihin ng goblin, ngunit naipit ang kanyang malaking espada sa isang puno. Samantala, ang goblin, na tila nag-Fortnite dance, pa, bumalik at umatake. Biglang napansin ng goblin si Shihoro, ang waifu ng grupo, at mabilis na tumakbo papunta sa kanya, mas mabilis pa kaysa sa pagtakbo ng tatay ko palayo sa akin. Inatake siya ng goblin bago pa siya makapag-defend gamit ang magic. Mabuti na lang, dumating si Man at nailigtas siya bago siya masaktan ng lubos. Nagsimulang umiyak si Shihoro dahil sa maliit na sugat, tila isang hindi gaanong matatag na independent woman. Pero agad siyang pinagaling ni Man at nagbigay ng pep talk, ito ay isang laban ng buhay at kamatayan. Nabigyan ng lakas ng loob ang lahat, handa na silang lumaban. Hindi makapaniwala si Ranta na ang goblins ang pinakamasahol na halimaw dito. Napagtanto ni Haro na sila ay mas mahina pa sa pinakamahihinang monsters sa mundong ito at napilitang umatras. Kinaumagahan, nagising si Haro sa bukang liwayway at agad siyang inasar ng kanyang kasama sa kwarto na si Ranta dahil sa Chinese eyes ni Haro. Nagkaroon sila ng maikling diskusyon, ngunit bago pa lumalim, dumating si Man at sinabing bumaba na sila dahil handa na ang almusal. Napagtanto ni Haro na siya ang nakatokang maghanda ng almusal, pero sinabi ni Man na huwag mag-alala dahil mukhang pagod si Haro mula sa laban kahapon. Pagdating sa baba, nakita nila si Mug na abalang-abala sa pagkain habang nakatingin si Yumi sa kanya. Nagsalo silang 6 sa courtyard para sa almusal, at tinanong ni Man kung okay lang ba ang lahat bago iminungkahi na bumalik sila sa kagubatan. Sinabi niya na malinaw na ang dalawang goblins ay sobra para sa kanila, kaya dapat silang maghanap ng nag-iisang goblin para matalo. Bagaman hindi fan si Ranta ng estratehiyang ito at nais makakuha ng maraming XP hanggat maaari, pumayag siya sa plano. Nagtungo sila sa gubat, at pagsapit ng takip silim, nakakita si Yumi ng 4 na goblins sa tabi ng ilog, nag-e-enjoy na parang walang problema. Nais sana nilang atakihin ang mga ito, ngunit alam nilang wala silang laban sa 4 na goblin, kaya't napilitan silang umuwi at maghanda na lang para sa susunod na araw. Kinagabihan, nagising si Haro at napansing wala si Man. Lumabas siya at nakita si Man na bumabalik mula sa labas.
Ipinaliwanag ni Man na pumunta siya sa tavern upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Nilagyan ni Haro ng tsaa si Man at pinasalamatan siya sa pagsisikap para sa buong grupo, bago sila nag-fist bump at nagpatuloy sa pagtingin sa Scarlet Moon. Kinaumagahan, pumasok sila sa kagubatan at nakita ni Haro ang isang nag-iisang goblin na umiinom ng tubig. Bumalik siya sa grupo at inihanda nila ang kanilang mga sandata. Sumiksik sila sa mga damo, ngunit bago pa makapagbigay ng senadorya si Haro, biglang sumigaw si Ranta ng WARAAAAH. At tumakbo papunta sa goblin, na alerto agad sa kanila. Hinabol ni Haro habang ang goblin ay tumatakbo, ngunit nakapagpana si Yumi at napatigil ito. Habang nagtataka si Ranta sa mga puno, nadapa si Haro sa tabi ng batis at inatake siya ng goblin. Sinubukan niyang iwasan at gumanti, ngunit nagmintis siya at napunta sa clashang position. Naalala ni Haro ang kanyang training at sinaksak ang pulso ng goblin, na lalo pang nagpagalit dito. Patuloy siyang umiwas habang sinabihan ni Man ang lahat na umatake. Pumalo si Ranta ng buong lakas ngunit nagmintis at natamba sa lupa. Mabilis namang dumating si Man upang sagipin siya gamit ang kanyang staff habang nagcast ng spell si Shihoro, ngunit nagmintis ito. Sinubukan nilang palibutan ng goblin habang pinapanatili ni Mug ang pressure sa kanya. Tumalon ang goblin pabalik, ngunit nasaksak ito sa likod ni Ranta. Napahina na ang goblin, ngunit nagalit pa rin ito at sumigaw, nakakatakot sa kanila, ngunit nagising si Ranta at umatake muli, nakikipaglaban ng matindi. Nang lumapit si Haro upang samantalahin ang pagkakataon, biglang naghagis ng dagger ang goblin at tinamaan si Haro sa balikat. Tumakbo ang goblin at umatake muli, ngunit sa huling sandali, nasaksak ni Haro ang leeg nito, habang tinulak ito ni Ranta at pinataob ni Mug sa ulo nito, na nagbigay ng huling suntok sa goblin. Nanlumo ang lahat sa nangyari, ngunit agad na tumakbo si Yumi upang tulungan si Haro at tanggalin ang dagger, habang ginamo siya ni Man. Kaagad namang sinuri ni Ranta ang katawan ng goblin at nakahanap ng silver coin, ngunit bago pa niya ito magamit, sinipa siya ng goblin sa paa at tumakbo. Hinabol ito ni Ranta at muling sinaksak ang goblin sa dibdib, siniguradong patay na ito sa wakas. Pagbalik nila sa syudad, ibinenta nila ang mga nakuha at hati-hati ang kita. Nagkanya-kanya silang gawin sa buong hapon, naglibot si Haro sa palengke at napansing malungkot si Ranta habang kumakain. Pagsapit ng gabi, nagtipon silang muli sa tulay upang panoorin ang paglubog ng araw bago bumalik para matulog, handang magtrabaho muli kinabukasan para sa kanilang pagkain. Kinaumagahan, abala na naman si Mug sa pagkain habang si Haro ay bumalik mula sa pamimili at nagbigay ng itlog para makadagdag lakas. Tinawag niya ang lahat, at nagbiro si Ranta kay Yumi na mas flat pa siya sa earth, kaya't sinampal siya nito. Habang nasa kagubatan, bumuhos ang ulan, kaya't napilitang sumilong sa ilalim ng mga tolda. Habang naglalakad sina Yumi at Haro, napansin nila ang mga bakas ng goblin at natukoy na may 3 pares ng bakas. Nagpasya silang bumalik sa grupo at nagdesisyon na ring bumalik para sa araw na iyon dahil sa masamang panahon. 3 araw na silang walang kinita dahil sa malakas na ulan at sobrang hirap nila sa pera na hindi na makabili si Haro ng bagong salawal. Paulit-ulit na lang niyang hinuhugasan at ginagamit ang iisang pares. Kinaumagahan, nagtungo sila sa isang kalapit na bayan na sira-sira na ngunit kilala bilang pugad ng mga goblins. Ang maganda ay hindi alerto ang mga goblin dito, kaya't madali silang target. Nakakita si Haro ng natutulog na goblin sa isang abandonadong bahay at bumalik upang ipaalam ito sa grupo. Maingat nilang sinugod ang lugar at unti-unting lumapit si Ranta sa goblin, sinaksak ito sa leeg, dahilan upang magising ang goblin at magpumiglas. Agad na tinamaan ni Man ang mukha nito at tinapos ang laban. Nakakuha sila ng ilang loot mula sa goblin, na nagbigay ng sigla sa grupo. Pero pinaalala ni Man na hindi pa oras para magdiwang, dahil kailangan pa nilang makabalik ng ligtas. Simula noon, ang abandonadong bayan na ito ay naging paboritong lugar nila sa panghuhuli ng mga goblins. Madalas silang makahanap ng mga natutulog na goblin na madaling talunin, pero minsan ay napipilitan din silang lumaban sa labas. Paminsan-minsan ay nakakakita sila ng 4 o 5 goblins na magkakasama, ngunit iniiwasan nilang lumaban sa ganito karaming kalaban at nakafocus sila sa mga nag-iisang goblin na walang karanasan. Sa kanilang pag-iipon ng pera, sa wakas ay nakabili si Haro ng bagong salawal matapos ang matinding pagtatawad. Hindi na siya kailangan pang komando, si Ranta at Mug ay gumastos sa pagkain at nag-uwi pa ng marami para sa bahay, ngunit pinaalalahanan sila ni Man na magtipid. Kung makakaipon sila, makakabili sila ng bagong skills na makakatulong sa laban. Pumayag ang lahat at napagdesisyonang magpahinga at bumalik sa pagtuklas kinabukasan. Kinabukasan, pumunta si Man at Shihoro upang mamili ng mga pang-umaga.
Habang pauwi, nagpakain si Man ng mga ibon na nagustuhan ni Shihoro. Bagaman nag-aatubili siya sa simula, napapayag siya kalaunan at sumubok magpakain. Biglang tumalon ang isang kalapati sa kamay niya at nadulas siya, ngunit maagap siyang sinalo ni Big Daddy Man. Nagpunta ang grupo sa mga abandonadong gusali upang muling manghuli ng goblins. Isa sa mga goblins ang humarap kay Ranta sa isang harapang laban, ngunit nadalian itong iwasan ang atake niya. Habang naka-engage si Ranta, naghanap ng magandang posisyon si Haro at Yumi. Ginamit ni Yumi ang kanyang bagong skill na Air Slash, na kaya niyang gamitin mula sa malayo. Sinamantala ni Haro ang distraction na ito, tumakbo patungo sa goblin, iniwasan ang kanyang slash, at tinapos ito sa isang saksak sa likod. Habang nililinis ni Yumi ang kanyang mga sandata, natuklasan ni Ranta ang ilang loot. Pero napansin nilang may mga goblin pang nakapaligid. Ginamit agad ni Shihoro ang kanyang bagong skill na Shadowbind, na nagtali sa isang goblin sa lugar nito. Pinalo ni Man ang balikat ng goblin, binali ang braso nito, at tinapos ni Ranta ng mabilis na slash. Si Mag naman ay nasa isang harapang laban din at dahil sa kanyang lakas, nagkaroon siya ng upper hand. Pinalo niya ang goblin sa ulo at ginamit ang kanyang special attack na nagtulak sa halimaw papunta sa pader. Tumalon si Ranta at tinapos ang goblin, matapos ang matagumpay na pang-umagang pangangaso, nagtipon silang lahat upang mag-launch, pinupuri ang kanilang pag-angat bilang grupo at ang kanilang synergy sa laban. Nag-usap sila tungkol sa posibilidad ng pag-atake sa mas malaking grupo ng goblins, lalo na't mas malakas at sanay na sila ngayon. Habang tinutungo nila ang bagong hunting area, napansin ni Haro ang isang bagay na kumikislap sa itaas ng isang gusali. Tumalon siya upang itulak si Man, at biglang tumama sa balikat niya ang isang pana. Bumagsak si Haro habang nagmamadaling lumapit si Man upang tumulong, ngunit bago pa niya magamot si Haro, isa pang bolt ang tumama sa binti niya, dahilan upang mapasigaw si Haro sa sakit. Dinala siya agad ni Mug sa ligtas na lugar habang nawawala ang kanyang dagger, at sinubukan agad ni Man na gamutin si Haro. Ngunit bigla nilang narinig ang sigaw ng isa pang babae. Biglang lumitaw ang isang higanteng goblin mula sa isang bahay, kaya't agad na tumakbo si Ranta upang harapin ito, habang abala si Mug sa isa pang goblin. Sinabi ni Man sa lahat na umatras, ngunit nagpatuloy pa rin silang lumaban kahit na napansin nilang masyadong marami ang kalaban at maaaring mamatay sila kung hindi tatakas. Nagkubli sila sa mga gusali at nagsimulang tumakbo palayo. Habang tumatakas, isang goblin ang mabilis na umakyat sa tuktok ng gusali at tumira ng crossbow na tumama kay Man. Kahit sugatan, patuloy na tumakbo si Man, hanggang sa makalampas sila sa kagubatan kung saan humihingal ang buong grupo. Napansin ni Haro na namumutla si Man at bigla siyang bumagsak. Nang tingnan ni Haro, nakita niyang may tama ng crossbow bolt sa likod si Man. Agad silang nagtipon sa paligid ni Man upang subukang tulungan siya, ngunit siya lang ang may alam sa hilang magic. Sinubukan ni Man na gamutin ang sarili, ngunit hindi ito gumana. Sinubukan niyang magsalita kay Haro, pero sa sobrang dami ng nawalang dugo, pumanaw siya sa kanilang harapan. Sinubukan nilang buhayin si Man, ngunit walang nagawa ang kanilang pagsisikap. Agad silang bumalik sa bayan at tumakbo papunta sa templo, dala-dala ang katawan ni Man. Humingi ng tulong si Haro sa punong pari upang iligtas si Man. Sinabi ng matandang pari na wala na siyang magagawa dahil patay na si Man. Nagalit si Ranta at tinakat ang matanda, habang si Haro ay patuloy na nakiusap na subukang buhayin si Man sa kahit anong paraan. Hinawakan siya ni Mug para pakalmayin, habang ipinaliwanag ng matanda na ang pinakamainam na gawin ay bigyan si Man ng maayos na libing. Sa lugar na ito, kapag ang isang namatay na mandirigma ay hindi nailibing ng maayos, siya ay magiging zombie at magiging bahagi ng Demon King's army. Nagtanong si Mug kung kailangan ba nilang sunugin ang katawan ni Man, at tumango ang pari bilang sagot. Nang marinig ito, nagpanik si Shihoro at bumagsak sa lupa, habang tinanong ni Haro kung magkano ang gastos. Sinabi ng matanda na may kamahalan ng seremonya, ngunit kung wala silang pera, siya na ang magbabayad dahil si Man ay dati niyang estudyante. Sumigaw si Haro at sinabing sila ang magbabayad para sa libing ni Man, kahit ano pa ang halaga, dahil kaibigan at kasamahan nila si Man na nararapat sa tamang pamamaalam. Lahat sila ay nagluksa para sa leader nilang laging kalmado, maasahan, at tinitiyak na sila ay nakakaligtas. Matapos ang seremonya, itinapon nila ang kanyang mga abo sa isang magandang lambak upang siya ay muling bumalik sa lupa sa gitna ng mga bulaklak. Sa kanilang pag-uwi, nagulat si Haro na nawawala na ang buong direksyon ng kanilang grupo. Nagpahayag si Ranta ng desisyon na umalis na at umuwi. Sinubukan siyang tanungin ni Haro, ngunit tumugon lang siya na mas mabuti na ang kahit saan kaysa manatili at magdalamhati.
Sinampal siya ni Yumi at ibinuhos ang kanyang sama ng loob bago siya bumagsak sa lupa at umiyak. Si Ranta ay naglakad palayo, habang nanatili si Haro at ang iba pa, pakiramdam na nawala ng layunin sa pagkawala ni Man. Nang gabi, nagpunta sina Haro at Mug sa tavern at nakita si Ranta na mag-isa sa isang mesa. Nakisama sila sa kanya, at nag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang. Ipinahayag ni Ranta na ayaw na niyang mag-adventure, na wala na siyang lakas ng loob na pumasok sa kagubatan o makipaglaban. Sinubukan siyang pakiusapan ni Haro, pero nauwi ito sa sigawan, at sinisipan ni Ranta si Haro sa pagkamatay ni Man, na kung hindi sana siya tinamaan ng mga pana ay baka nagkaroon pa ng lakas si Man na gamutin ang sarili. Pinigilan sila ni Mug at pinagsabihan na walang dapat sisihin. Matapos ang tensyon, napag-usapan nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Sinabi ni Ranta na hindi sapat ang kakayahan nila upang magpatuloy. Pinanto ni Haro na kailangan nilang magpatuloy, dahil kailangan nila ng pera para mabuhay. Biglang lumapit ang isang lalaking nagngangalang Kikuro. Narinig daw niya ang kanilang pinag-uusapan at ipinayo na dapat silang kumuha ng priest sa kanilang grupo. Ipinahayag niya na ang priest ang pinakasentro ng isang grupo at dapat laging protektado dahil ito ang mag-aalaga sa kalusugan ng buong grupo. Sinabi ni Kikuro na dapat silang magpatuloy at siya ang maghahanap ng kandidato para sa kanila. Kinabukasan, ipinakilala sa kanila si Mary, isang tahimik at seryosong babae na magkaiba kay Man. Isa siyang priest, ngunit wala siyang ngiti at tila malamig ang ugali. Sinubukan ng grupo na magpakilala, ngunit tinanong agad ni Mary kung saan sila pupunta. Sinabi ni Haro na sa tingin niya ay dapat silang bumalik sa mga wasak na lugar upang subukan ang kanilang lakas. Sinabi ni Mary kay Haro na magdesisyon muna bago magsalita kung pupunta ba sila sa mga wasak na lugar o hindi. Sinubukang manghimasok ni Ranta at sinabi kay Mary na baguhin ang kanyang ugali, pero ang malamig na disposisyon ni Mary ay nagparamdam ng kaba sa kanya, kaya't humingi na lang siya ng paumanhin ng walang dahilan. Sinabi ni Mary kay Haro na maglakad na kung hindi ay uuwi na siya. Naramdaman ng buong grupo ang tensyon, at nag-alala sila kung gaano katagal magtatagal ang alyansang ito. Kinagabihan, pumunta ang mga lalaki sa tavern upang mag-inom at pag-usapan ang hirap ng kanilang sitwasyon. Naaalala ni Haro kung gaano kahirap makipagtulungan kay Mary, habang gumuguhit siya ng plano, tumanggi itong lumaban, dahil ayon sa kanya, bilang priest, ang trabaho niya ay magtago at lumitaw lang kung may sugatang kakalingain. Sinubukan siyang kausapin ni Ranta, sinabing kailangan din niyang lumabas sa laban, pero inis na inis lang si Mary, at nauwi ang lahat sa sigawan habang nakaupo sa sahig si Haro at si Mug, naiilang sa pagtatalo ni Ranta at Mary sa estratehiya. Kahit trabaho ni Haro ang ayusin ang grupo, hindi niya mapigilan ang tensyon. Nang dumating sa aktwal na labanan, tuluyan ng binaliwala ni Mary ang kanilang mga formations, kaya lalo pang nairita si Mug. Nang bumangga sila sa isang goblin, nasugatan si Ranta, habang tinulungan ni Yumi at Haro na maitulak ang goblin pabalik. Sinabi ni Haro kay Mary na gamutin si Ranta habang hawak nila ang goblin, ngunit malamig na sumagot si Mary na hindi naman daw malubha ang sugat ni Ranta at hindi na kailangan pang sayangin ang mana para dito. Dahil sa kalituhan, nakatakas ang goblin at wala silang nakuha mula sa laban. Nalunod si Haro sa kalungkutan sa kanyang iniinom, iniisip kung gaano kadali sanang kontrolin ni Big Daddy Man ang sitwasyon kung naroon siya. Noon, ang dalawang goblin ay kaya nilang talunin ng walang kahirap-hirap, pero nararamdaman ni Haro na wala siyang kakayahang gawin ang ganoon. Sinabi ni Ranta na kalimutan na lang nila si Mary at tumuloy sa mga wasak na lugar upang kumita ng pera at makabili ng badge para sa susunod na rank. Sumagot si Haro na hindi nila basta-bastang pwedeng iwanan ng priest sa kanilang grupo. Biglang natahimik ang lahat nang pumasok si Renji sa tavern, na parang nabubuhay sa kanyang East Sky Fantasy, nakasuot ng buong hanay ng kamanghamanghang armor mula ulo hanggang paa. Nilapitan niya si Haro at iniabot ang isang gintong barya bilang pakikiramay sa pagkamatay ni Man. Tumayo agad si Haro at sinundan si Renji, isinauli ang barya at sinabing pinahahalagahan niya ang pag-abot ng kamay ni Renji, ngunit hindi niya matatanggap ang barya. Tumango lang si Renji at umalis, bumalik si Haro sa mesa, kung saan iritadong-iritado si Ranta sa pagtanggi ni Haro sa gintong barya, dahil ang isang gintong barya ay katumbas ng 100 silver coins, sapat na pera para makabili ng mga badge para sa kanilang buong grupo. Sinabi ni Mug na hindi magugustuhan ni Man kung basta-basta nilang tatanggapin ang pera ng iba, ngunit hindi pa rin sumang-ayon si Ranta. Biglang nagsalita si Haro, sinabing hindi lang si Mary ang problema kundi silang lahat. Ayon kay Haro, hindi sila nag-uusap at simula nang mamatay si Man, halos hindi nila nakausap ang mga babae sa grupo. Sinabi ni Ranta na dapat silang humanap ng paraan para muling maging magkaibigan ang grupo,
pero inamin ni Haro na wala siyang ideya kung paano ito gagawin. Sa isang maulang gabi, naghintay si Haro sa labas habang lumabas mula sa paliguan si Yumi. Tinanong niya si Yumi kung galit ba ito sa kanila, ngunit malamig na sinabi ni Yumi na hindi siya galit. Humingi ng paumanhin si Haro at inamin na kasalanan niya na hindi siya nagtanong kina Yumi at Shihoro bago niya inimbitahan si Mary sa grupo. Sinabi niya na naniwala siyang hindi nila kayang magpatuloy ng walang priest kaya minadali niya ang desisyon. Biglang sumigaw si Yumi na hindi iyon ang punto, at biglang humagulgol at niyakap si Haro, sinasabing pareho silang dalawa ni Shihoro na hirap ipahayag ang kanilang nararamdaman at pakiramdam nila'y naiwang mag-isa simula nang mamatay si Man. Sinagot siya ni Haro na kahit siya'y nahihirapan ding ipahayag ang nararamdaman. Pinaalala ni Yumi na dati silang magkakaibigan, na laging magkasama, ngunit simula nang mawala si Man, kanya-kanya silang nagpupumilit na makasurvive nang walang pakialam sa iba. Napagtanto bigla ni Haro na masyado niyang sinusubukang punan ang lugar ni Man, na ginagawa lahat mag-isa, pero hindi ganoon si Man. Palaging pinagkakatiwalaan ni Man ang kanyang team at tinitiyak na ang bawat isa ay ginagawa ang kanilang tungkulin. Biglang bumigay si Haro at naglabas ng luha, at sa pagkakataong ito, si Yumi naman ang nag-comfort sa kanya, yakap siya habang sinasabing magiging ayos din ang lahat. Matapos maglabas ng damdamin, nahiga silang magkasama sa lupa, tulad ng mga matalik na magkaibigan. Sinabi ni Yumi na susubukan niyang makipagkaibigan kay Mary at siguradong magiging maayos muli ang grupo. Habang nakahiga sila, binuksan ni Shihoro ang bintana ng banyo upang magpapasok ng hangin at napansin niya si Yumi sa isang compromising na posisyon, na mula sa kanyang anggulo ay mukhang nagpapakita ng special skill kay Haro. Agad namang namula si Haro at sinubukang ipaliwanag, ngunit nahihiyang nagsara na lang ng bintana si Shihoro. Samantala, sinabihan siya ni Yumi na mahusay siyang trombone player at baka pwede niyang ipakita ang talent na iyon balang araw, pero biniro siya ni Haro na mas interesado siya sa juicy chicken thighs ni Shihoro. Kinabukasan, sama-sama silang kumain ng agahan habang naghahanda para sa bagong adventure. Sinabi ni Yumi na kahit na hindi cooperative si Mary, mukhang wala rin namang sino mang nag-abot ng tunay na kamay ng pagkakaibigan sa kanya. Sinabi niya na simula ngayon, susubukan niyang maging mabait kay Mary at gawin siyang kaibigan. Sinabi naman ni Mug na gusto rin niyang maging mabait kay Mary, pero hindi siya nito pinapansin at bihirang magpagaling sa kanila. Samantala, sinabing gagawin ni Ranta ang lahat para mapaibig si Mary, sa paniniwalang magiging mas mabait siya sa lahat kapag ganoon. Hindi na lang siya pinansin ng lahat, sinabi ni Haro na kailangan nilang dahan-dahanin, dahil hindi naman agad magiging palakaibigan si Mary. Sumang-ayon silang lahat, paglabas nila, nagtipon sila upang salubungin si Mary. Bagaman hindi siya tumugon sa simula, kalaunan ay binati rin niya sila pabalik. Sinubukan ni Yumi na makipag-usap at tinanong si Mary kung ano ang kinain niya sa almusal. Sa lahat ng brain power ni Mary, sinagot niya lang na, pagkain. Sinubukan ni Yumi na pahabain ang usapan at tinanong kung may gusto ba siyang merienda, ngunit sinagot siya ni Mary na hindi siya nagme-merienda, iyon daw ang sikreto sa kanyang perpektong katawan. Sa wakas, nakapasok sila sa wasak na syudad at nagtago sa likod ng mga durog na bato nang makita ang maraming goblins sa unahan. Gumawa si Haro ng plano at sinabi kina Ranta at Mug na sila ang unang aatake, habang siya at si Yumi ay lilihis sa gilid para umatake mula sa kabilang panig. Si Mary at Shihoro naman ay magsisilbing support mula sa likuran. Nagsimula ang pagsugod ni Ranta at Mug, ginugulat ang mga goblin. Habang abala ang mga goblin sa kanila, umatake sina Haro at Yumi mula sa kabilang dulo, na pumalibot sa mga kalaban. Isang goblin ang umatake kay Haro at halos hindi niya ito naiwasan, ngunit agad na nagbigay ng cover si Shihoro habang si Yumi ay tumulong sa pagsugpo sa kalaban. Magkasabay nilang inatake ang mga goblin, pero sina Mug at Ranta naman ay parehong tinamaan ng kanilang mga kalaban at napilitang umatras. Biglang sumigaw si Mary kay Mug at sinabing manatili siya sa harap dahil siya ang warrior ng grupo. Nagalit si Ranta at tinawag si Mary na, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sa gitna ng galit, inatake si Ranta ng goblin ngunit naiwasan niya ito at nagpatama ng isang malakas na sipa bago magpakawala ng matinding thrust, na tumama sa leeg ng goblin. Samantala, nakipagtagisan ng espada si Mug at nagwagi sa kanilang palitan, ginamit ang kanyang mabigat na sandata upang durugin ang kalaban at tuluyang manalo sa laban. Ang huling goblin naman ay matatag na lumalaban pa rin kina Haro at Yumi, gamit ang dalawang espada na nagpapahirap para sa kanilang mga pag-atake. Biglang dumating si Shihoro at ginamit ang kanyang Shadow Bind spell upang mahuli ang goblin sa kinalalagyan nito, binibigyan si Yumi ng pagkakataong umatake.
Ngunit nakawala ang goblin sa tamang oras at nakaiwas, ngunit mabilis itong sinalakay ni Haro, dumaan sa pagitan ng mga espada ng goblin at nagpakawala ng matinding saksak sa likod na agad na nagpatamba dito. Masaya ang lahat sa kanilang teamwork habang lumapit si Mary kay Mug, na nataman sa ulo, at sinabihang tanggalin ang kanyang helmet upang tingnan ang kanyang sugat. Humingi siya ng paumanhin nang makita ang sakit na dulot nito at ginamit ang kanyang healing abilities upang pagalingin ang sugat, pinipigil ang pagdurugo at nililinis ito. Nagsigaw si Ranta kay Mary, sinasabing gamutin din siya, ngunit sinagot siya nito na maliit na gasgas lang ang sugat niya at nagsisimula ng maghilom. Dagdag pa niya, kung gusto niya talagang gumaling agad, pwede niyang dilaan ang sarili niyang sugat. Napagtanto ni Haro na ginagamot ni Mary ang mga sugat pagkatapos ng laban, kapag wala ng banta, upang magamit niya ang kanyang mana ng mas episyente. Sa wakas, naintindihan ni Haro ang taktika ni Mary at kung bakit ganoon ang kanyang kilos. Nagpunta sila sa loob ng isang abandonadong bahay upang magpahinga. Habang nagpapahinga, sinubukang mag-small talk ni Haro at tinanong si Mary kung may iba't ibang klase ng priests. Sumagot si Mary na wala siyang alam tungkol doon, ngunit nagpatuloy si Haro at sinabing tila may nakatakdang paraan siya sa paggamot, samantalang si Man ay agad nagpapagaling sa sinumang nasusugatan. Tinanong niya kung ano talaga ang plano ni Mary, pero sinagot siya nito na hindi niya kailangang malaman iyon. Medyo nainis si Haro pero sinubukan niyang maging kalmado at sinabi na hindi nila iintrigahin ang kanyang personal na buhay. Gusto lang nilang malaman kung paano sila magtutulungan bilang isang team, dahil may kanya-kanya silang tungkulin na dapat gampanan. Bigla siyang pinutol ni Mary at sinabing kung hindi niya gusto ang paraan ng kanyang trabaho, sabihin na lang niya ito sa kanya at aalis siya kaagad. Sinubukan ni Haro na ipaliwanag na hindi ganon ang ibig niyang sabihin, pero pinutol ulit siya ni Mary at tinanong kung ano ba talaga ang problema niya. Napagdesisyonan ni Haro na itigil na ang usapan at hayaan na lang ito para sa gabing iyon. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa bayan, at nang dumilim na, kasama ang buong grupo, dumiretso sila sa tavern. Sinabi ni Ranta sa kanila na mag-relax, dahil ito ang unang beses na nakapunta sila sa ganitong lugar. Habang nag-uusap sila, napansin nila si Mary na pumasok sa pub. Kahit nakita niya ang grupo, hindi niya ito pinansin at dumiretso sa isang sulok. Naiinis si Ranta sa kanyang asal at nagtaka rin ng iba sa kanyang pag-iwas. Pero sinabi ni Shihoro na kahit sila mismo ay hindi rin naman siya tinawag, kaya hindi rin nila ito pwedeng sisihin. Sinabi ni Ranta na wala silang obligasyon na maging considerate sa kanya, at biniro naman siya ni Yumi na kahit siguro mga magulang niya ay hindi siya mahal. Nauwi ito sa pagtatalo, hanggang sa napansin nila ang isang batang knight na lumapit at kinausap si Mary. Nakilala ni Ranta ang lalaki bilang Shin, na miyembro ng isang kilalang clan, at nag-isip silang lahat kung bakit ito nakikipag-usap kay Mary. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Haro sa tabi ng campfire, iniisip si Man at nagdududa sa sarili niyang lakas. Biglang may lumitaw na imahe ni Man sa tabi niya, at sinabi sa kanya na kaya niyang magtagumpay. Sinagot siya ni Haro na hindi niya kaya dahil walang sinumang babae sa grupo ang tumatawag sa kanya ng "Daddy", pero pinaalala ni Man na kaya niya ito. Pagkatapos ng sandaling iyon, nawala ang imahe, iniwan si Haro habang tila nawiwili siya sa ilusyon. Kinabukasan, bumalik sila sa mga wasak na lugar kung saan nakikipaglaban si Haro at si Mug sa kanya-kanyang kalaban. Tinaga ni Haro ang kanyang kalaban at napansin niyang nag-iingat si Mug sa kanyang laban dahil wala siyang helmet, isang tama lang sa ulo at baka hindi siya makaligtas. Hindi tulad ni Haro na isang thief na kayang umatake mula sa likod, kailangan ni Mug ng proteksyon. Umaligid si Haro sa likod ng goblin, habang itinulak ito ni Mug, binigyan siya ng pagkakataong tamaan ang pulso ng kalaban, na nalito bago itinulak ni Mug ang goblin pababa sa tulay. Napagtanto ni Haro na hindi niya talaga pinag-aralan ang estilo ng laban ng kanyang mga kasama dati, at ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi siya makagawa ng plano tulad ni Man. Habang naglalakad sila sa isang makitid na daan, sinabi ni Haro kay Mug na dapat siyang bumili ng helmet, kahit na mura lang. Sinabi ni Mug na hindi kailangan ni Haro na tumulong sa pagbili, pero ipinaliwanag ni Haro na ang helmet ay makakatulong kay Mug na makipaglaban ng mas mabuti at makagugulo sa goblins, nagbibigay ng pagkakataon para sa ibang miyembro na umatake. Tahimik na nakikinig si Mary sa usapan habang sinabi ni Yumi na magandang ideya ito at gusto rin niyang mag-ambag para makabili ng helmet para kay Mug. Sumang-ayon din si Shihoro, at naging masaya ang grupo sa kanilang plano. Sa unahan, iniulat ni Ranta na may mga goblins sa paligid at agad na lumusob si Haro sa isang kalaban. Habang abala siya, isang nakatagong goblin ang sumugod kay Mary, ngunit mabilis siyang sinaklalahan ni Ranta, tinadyakan ng halimaw bago ito tinapos ng kanyang espada.
Sinigawan niya si Mary na tumigil sa pagtayo lang at huwag gawing target ang sarili. Sa halip na sumagot, tahimik na inihampas ni Mary ang kanyang staff at pinatumba ang isa pang goblin na lumapit sa kanya. Napansin ni Haro na kahit si Mary ay may mga skill sa pag-atake gamit ang kanyang staff. Bagaman hindi siya tulad ni Haro na sumasali sa frontline, handa siyang protektahan si Shihoro sa oras ng panganib. Pagdating ng hapon, nagpa siya ang grupo na umuwi, bago sila maghiwa-hiwalay. Pinigilan ni Haro si Mary at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila sa hapunan bilang pagdiriwang ng matagumpay nilang araw. Tumanggi si Mary ng magalang, ngunit sa pagkakataong ito, binati niya sila ng magandang gabi bago umalis. Tinawag siyang, Moldita, ni Ranta. Ngunit sinabi ni Yumi na mas magaan ang ugali ni Mary ngayon at unti-unti na rin siyang nagiging komportable sa kanila. Sumang-ayon si Haro at napagpasyahang mas kilalanin si Mary. Naisip niyang makipagkita kay Shin mula sa kilalang clan na Oran upang malaman ang tungkol kay Mary, at inimbitahan ng iba na sumama sa kanya. Nang gabing iyon, pumasok sila sa tavern at nakatagpo si Shin, na umupo sa kanilang mesa. Tinanong ni Haro tungkol kay Mary, na ikinagulat ni Shin, ngunit sinabi niyang mas mabuti kung ang kasama niyang si Hayashi ang magpapaliwanag, dahil siya ang dating miyembro ng party ni Mary. Umupo si Hayashi at nagsimulang magkwento, sinabing dati rin silang anim sa grupo, katulad ng grupo ni Haro. Sa simula pa lang, mahusay na ang synergy at koordinasyon ng kanilang grupo. Pagkalipas ng 10 araw, nakapag-ipon na sila ng sapat na pera upang umakyat sa susunod na ranggo. Lalo silang lumakas sa bawat laban at nakalaban ng mas maraming kalaban bawat araw. Ayon kay Hayashi, si Mary ang pinakapuso ng kanilang grupo. Noon, siya ay masayahin at masigla, laging handang tumulong. Kahit maliit na gasgas lang ang natamo ng isang kasama, agad niyang ginagamot. Kahit priest siya, hindi siya natatakot na lumapit sa frontline para protektahan ang kanyang mga kasama. Tila 3 manlalaro na siya sa isang katawan dahil sa kanyang kakayahan. Ngunit dumating ang araw na naging sobrang kampante ang kanilang grupo at nagpa siyang magtungo sa malalim na bahagi ng dungeon upang labanan ang mas malalakas na halimaw. Sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang isang higanteng puting halimaw na nakapatay na ng marami. Dapat sana'y tumakas sila, pero naniwala ang lahat sa kanilang grupo na kaya nilang labanan ang halimaw. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali, nawalan ng malay si Hayashi mula sa isang matinding atake, at nang magising siya, nakita niyang dalawa sa kanyang mga kasama ang patay na. Ang warrior ng kanilang team ay desperadong sinasansala ang halimaw. Sumigaw si Hayashi kay Mary na gamutin ang mga sugatan, pero nanatiling nakayakap si Mary sa isa pang patay na kasamahan, umiiyak, at sinabing wala na siyang mana para sa magic. Sugatan ng lubos ang warrior at wala na silang magawa upang matulungan siya. Kahit sugatan, nagdesisyon ang warrior na ipagpatuloy ang laban upang bigyan sila ng oras upang makatakas. Ibinigay niya ang kanyang dog tag kay Hayashi, at sa huling pagkakataon, pinanood ni Mary at Hayashi ang kanilang kaibigan na sinusugod ang halimaw, handang isakripisyo ang sarili upang iligtas sila. Iyon ang huling alaala nila sa kanilang kaibigan. Pagkatapos noon, sumama sila kay Shin at sa kanyang clan, ngunit hindi nagtagal ay umalis si Mary dahil masyadong masakit para sa kanya ang manatili sa paligid ni Hayashi, isang paalala ng mga nawala sa kanya. Simula noon, naging mahirap para kay Mary na manatili sa isang party ng matagal dahil sa takot na makabuo muli ng koneksyon sa iba. Tumayo si Hayashi at yumuko, humihiling na alagaan nila si Mary bago siya umalis. Sinabi ni Shin na nauunawaan niya ang sakit ng pagkawala dahil marami na rin siyang nawalang kasama. Pinayuhan niya silang pahalagahan ang kanilang pagkakaibigan, dahil minsan lamang ito mararamdaman kapag wala na ito. Habang pauwi, nagreklamo si Ranta na hindi nila kailangang maging sobrang bait kay Mary kahit na mahirap ang kanyang nakaraan. Ayon sa kanya, lahat sila ay may pinagdaanang mabigat, at kung hindi siya handang magsikap upang makabuo ng koneksyon, hindi rin siya interesado na makipagkaibigan sa kanya. Naluha si Shihoro at sinabing dapat pa rin nilang subukang maging kaibigan si Mary dahil nawala rin sa kanila ang isang mahalagang miyembro ng grupo, at nauunawaan nila ang kanyang sakit. Suportado ni Haro ang sinabi ni Shihoro at sinabing kay Ranta na dapat nilang pakinggan si Mary at ituring siyang kaibigan muna, dahil sa ganitong paraan ay maituturing din siya ni Mary bilang kaibigan nila. Tumingin si Ranta kay Haro at nagtanong kung ilang beses na siyang sumusubok na magpaliwanag. Inireklamo niya na walang nakikinig sa kanya at palaging binabalewala ang kanyang mga ideya. Sumagot si Yumi na puro kalokohan naman ang kanyang mga ideya, kaya syempre hindi nila ito pinapansin, na nauwi na naman sa pagtatalo. Samantala, naisip ni Haro ang sinabi ni Ranta at napagtanto na pakiramdam ni Ranta na hindi rin pinapansin ang kanyang damdamin.
Nagdesisyon siyang humingi ng paumanhin kay Ranta, at sinabi na mula ngayon ay mas magiging maingat siya at susubukang maging mas mabuting kaibigan. Hiniling niyang itigil na ni Ranta ang pagiging matigas ang ulo at humingi ng paumanhin kay Shihoro sa mga masamang sinabi tungkol kay Mary. Pagkatapos, tinanong niya ang grupo kung paano dapat makitungo kay Mary kinabukasan, at napatanong din si Haro kung paano nila haharapin si Mary ngayon na alam na nila ang kanyang nakaraan. Kinabukasan, nagsagawa ng scout ang sina Yumi at Haro sa lugar, sa ilalim ng madilim at maulang panahon. Napansin ni Haro na isa sa mga goblin ang may hawak ng kanyang dagger, ang parehong dagger na nahulog noong araw na namatay si Man. Nainis siya at sinubukang sumugod upang kunin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Yumi at itinulak pababa sa oras na iyon, at isang goblin sa malapit ang muntik na silang makita bago ito nagpatuloy sa pagpatrol. Humingi ng paumanhin si Haro at sinabing hindi siya naging sarili niya nitong mga nakaraang araw. Inalok niya na subukan nilang tuklasin kung saan nakatago ang mga goblin. Samantala, sina Ranta, Shihoro, Mug, at Mary ay nagpapahinga sa isang abandonadong gusali habang naghihintay kina Yumi at Haro. Nang bumalik ang dalawa, basang-basa sila ng ulan at nagulat na wala silang makitang magandang target. Ang lahat ng goblin ay nasa malaking grupo o napaka-alerto at nasa mahirap abutin na mga posisyon. Nagmungkahi si Ranta na bumalik na kung wala naman silang magagawa doon, at naghanda na silang lahat na umalis. Ngunit pinigilan sila ni Haro at sinabing gusto niyang makipag-usap kay Mary. Bahagyang nagulat si Mary at matapang na hinarap siya, tinatanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi niyang kung gusto ni Haro na umalis siya sa grupo, diretsahin na lang siya at aalis siya kaagad. Napagtanto ni Haro na naging kakaiba ang kilos ng lahat mula nang malaman nila ang nakaraan ni Mary, at baka iniisip nitong gusto nila siyang paalisin. Nangako si Haro kay Mary na hindi nila nais na umalis siya at nagsimulang magpaliwanag. Sinabi niya na bago pa man siya sumali, mayroon silang priest na si Man, na nagsilbi ring leader ng kanilang grupo. Inamin niya na ang pagkamatay ni Man ay hindi lang dahil sa mga goblin kundi sa sarili nilang kapabayaan. Ipinahayag niya na si Man ay palaging nagpagaling kahit sa pinakamaliit na sugat at nagsilbing kalasag ng grupo, kasama si Mug. Sa kabila ng lahat ng responsibilidad, hindi kailanman pinaramdam ni Man ang bigat ng kanyang tungkulin sa kanila at tahimik na tinitiis ang lahat, hanggang sa huli ay nagbuwis siya ng buhay. Aminado si Haro na noong namatay si Man, inakala nilang iyon na ang katapusan ng kanilang grupo. Ngunit kailangan nila ng pera para magpatuloy sa kanilang pamumuhay, at kailangan nila ng priest upang magtagumpay sa mga paglalakbay, kaya kinuha nila si Mary sa kanilang team. Ipinaliwanag niyang una silang nagkasama-sama bilang isang grupo ng mga taong hindi pinili ng ibang teams, ngunit pinagsama-sama sila ni Man upang maging isang pamilya. Ngayon, kahit wala na si Man, sila ay mga magkaibigan pa rin na susuportahan ang isa't isa. Tapat na sinabi ni Haro kay Mary na, kahit ano pa ang isipin niya, itinuturing niya siyang kaibigan. Nagulat si Mary, ngunit nagpakita ng ngiti si Shihoro at sinabing itinuturing din niya si Mary bilang kaibigan. Sunod-sunod na sumang-ayon ang bawat isa sa grupo, kabilang si Ranta, at sinabing gusto nilang maging kaibigan si Mary. Matapos ang pag-uusap, nang humupa ang ulan, bumalik na sila pauwi habang ang isang magandang paglubog ng araw ay sumisilip sa kalangitan. Bago sila maghiwa-hiwalay, inimbitahan ni Haro si Mary na tumulong sa kanila na maghanap ng helmet para kay Mug, ngunit hindi nakakagulat na magalang itong tumanggi. Ngunit nagpumilit si Haro at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila sa hapunan, ngunit tumingin si Mary sa kanila na may lungkot sa mga mata at sinabing kailangan niya ng kaunting oras bago sumama. Matapos magpaalam, tumakbo siya palayo habang ang natitirang grupo ay nagtungo sa palengke upang hanapin ang helmet para kay Mug. Sa wakas, nakakita sila ng maayos na helmet at bumalik na para magpahinga. Pagkatapos nito, naging mas madali ang laban sa mga goblin dahil nagkaroon si Mug ng proteksyon at makapangahas siyang sumugod sa kalaban ng walang takot. Unti-unting bumalik ang kanilang lakas, at mas naging solid ang teamwork nila, kaya nakakaya nilang labanan ng 4 na goblins nang walang gaanong hirap. Sa bawat araw, lalong napapalapit si Mary sa kanila at unti-unti niyang natututunang magtiwala. Naging regular na ang pagpunta nila sa mga wasak na lugar upang manghuli ng goblin araw-araw, at kilala na sila bilang Goblin Slayers. Sa tuwing pumupunta sila sa pub, may mga nagtatawa at nangungutya sa kanila, bagay na ikinaiinis ni Ranta, pero pinaalala ni Haro na nagsasabi lamang sila ng totoo. Patuloy nilang tinutuligsa ang mga goblins, at kalaunan, halos hindi na sila nahihirapan sa pagsugpo sa mga kalaban. Nag-upgrade din sila ng mga gamit mula sa perang kinikita nila, at sa paglipas ng panahon, natutunan nilang kilalanin ang bawat goblin at kanilang galaw. Sa wakas,
naimbitahan na rin nila si Mary na sumama sa hapunan, at kahit nagkakasayahan ang lahat, napansin ni Haro na si Mary ay mukhang malungkot pa rin. Naunawaan niyang hindi pa niya nakikitang ngumiti si Mary kahit kailan. Kalaunan, nakabili sila ng mas magandang armor at natutunan ang mga bagong skills tulad ng mutant skill ni Haro na nagtatago sa kanyang yapak para mas madali siyang makalapit sa mga kalaban, at ang shadow magic ni Shihoro na nagpapatahimik ng kalaban sa maikling panahon. Si Ranta naman ay nakakuha ng backstep ability na nagbibigay ng distansya mula sa kalaban at thrust ability para sa mabilis na pagsugod. Si Mug naman ay nag-invest sa Warcry, na nagpaparalisa sa kalaban ng sandali, na binibigyan si Yumi ng oras para sa isang eksaktong pag-atake. Samantalang si Mary, mas mataas na ang antas kaysa sa kanila kaya't hindi na kailangan pang mag-invest sa ibang kakayahan. Si Haro ay natuto rin ng isang bagong abilidad na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita ang tamang daan ng kanyang espada upang tapusin ang kalaban sa isang pag-atake. Nang gabing iyon, umuwi sila ng maaga upang magpahinga para sa kanilang plano kinabukasan na tuluyang ubusin ang natitirang mga goblins sa wasak na lugar at gantihan ang pagkamatay ni Man. Kinabukasan, nagtipon silang lahat, handa para sa pagsalakay. Nagkaroon sila ng huling brute talk, kung saan nagsalita si Haro tungkol kay Big Daddy Man at ipinangakong ang araw na iyon ang araw ng paghihiganti. Sinabi ni Haro na sa huling beses na pumasok sila sa lugar na iyon, kinuha sa kanila si Man, at hindi niya mailarawan ang sakit na naramdaman. Ipinahayag niya na ayaw na niyang maranasan muli iyon at hiniling sa lahat na maging ligtas at makalabas ng buhay. Sa pagkakataong iyon, nagsalita na rin si Mary, sinabing minsan din niyang hinayaang mamatay ang mga kaibigan sa loob ng isang dungeon, pero titiyakin niyang walang mamamatay sa pagkakataong ito. Abala ang mga goblins sa kanilang araw, ang ilan ay nagbabantay, ang iba'y natutulog, naglalaro ng baraha, at mayroon pang mga naglalaro ng chess, wala silang kamalay-malay na ang kanilang araw ay magbabago ng lubos. Si Yumi ang unang lumapit sa isang goblin mula sa likuran, habang si Naranta at Haro naman ay nakapwesto malapit sa hagdan para sa pagsalakay. Si Mug, Mary, at Shihoro naman ay nagtatago sa mga guho, handa na sa ambush. Maingat na lumabas si Yumi at inasinta ang isang goblin na may crossbow, tinamaan ito sa leeg at agad na napatay. Bago pa man makapag-react ang ibang goblin, sinugod ito ni Haro at tinuhag mula sa likod. Nagising ang pinuno ng mga goblin, na naglalaro ng chess. Agad siyang umatake kay Haro, na umiwas at sinubukang pigilin ang mga atake. Dumating si Ranta at tinaga ang leeg ng goblin, na agad nitong ikinamatay. Si Mug naman ay sinira ang pintuan, dahilan upang magising ang natitirang mga goblin na nagtipon upang labanan sila. Sistematikong nilinis ng mga bayani ang gusali, at nang makita nila ang dalawang goblins pababa sa hagdanan, agad na sinalubong ni Mug ang isa at itinulak ito sa pader, pero ang isa pa'y tumalon sa ere. Buti na lang at naroon si Shihoro at ginamit ang kanyang Shadow Blast upang pabagsakin ito sa lupa, at agad na ginamit ni Ranta ang kanyang espada sa ere upang tapusin ang goblin. Sumugod si Mug at inundayan ng malakas na atake ang natitirang goblin, na agad nitong ikinamatay. Sina Haro at ang iba pa ay tumungo sa itaas upang pigilan ang mga goblin na magtipon, ngunit nakita nila ang mga goblin na may crossbows na handang magpaputok, kaya napilitan silang sumilong. Dumating ang isang malaking goblin na tila nagtatrabaho sa club at winasak ang lamesa kung saan nagtago si Mug, iniwan siyang bukas sa isang atake. Sinugod siya ng malaking goblin gamit ang club nito at inihagis siya sa pader. Agad na sumugod si Ranta upang labanan ng mas maliliit na goblins, iniwan ang malaking goblin para kay Mug, habang si Yumi naman ay nagpakawala ng mga pana patungo sa kanilang general. Matibay ang general, sinisira ang mga pana na tumatama sa kanya bago sumugod sa kanila gamit ang malakas na thrust. Sa unay naiwasan nila ang atake, ngunit mabilis na pinwersa ng general si Haro na umatras sa pamamagitan ng isa pang atake na nablock niya. Samantala, si Yumi ay sumugod mula sa likod, na-distract ang general at napilitang magdepensa, kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na tamaan ang baywang ng goblin. Sa kabilang banda, si Mug ay nasa matinding head-on na bakbakan kasama ang bouncer, walang tigil na nagpapalitan ng malalakas na suntok. Si Ranta naman ay hirap sa kanyang laban sa dalawang goblins na nagtutulak sa kanya pabalik, kaya agad niyang ginamit ang backstep ability upang makalikha ng distansya, kasabay ng pagsigaw kay Haro para humingi ng tulong. Sumagot si Haro na abala rin siya sa sarili niyang kalaban, na nagpakawala ng dalawang mabilis na atake bago napuwersa ni Yumi na umatras ito. Sa wakas, nakapwesto si Shihoro at nagcast ng spell, bago pinakawalan ang shadow magic sa bouncer, na agad na nagpapatulog dito at nagbigay kay Mug ng perpektong pagkakataon upang tapusin ang kalaban. Ngunit sa huling sandali, nabulilyaso si Mug ng isa pang goblin ng humarang sa kanyang atake gamit ang isang bato,
habang sinampal ng isa pa ang bouncer upang gisingin ito. Napagtanto ni Haro na marunong din ng magic ang mga goblins, kaya't mas lalong naging mahirap ang laban sa kanila. Nahawakan ng General si Yumi sa balikat, kaya napasigaw si Ranta at sinubukan siyang tulungan ngunit hinarang siya ng isa pang goblin. Sumugod si Haro upang tulungan si Yumi at umatake sa General, ngunit nablock siya at napa-atres, habang ang General ay nagpakawala ng sunod-sunod na atake, unti-unting napupunta sa kanyang pabor ang laban. Napagtanto ni Haro na kung magpapatuloy ito, maaari siyang tamaan ng nakamamatay na atake. Sa kabutihang palad, dumating si Mary sa tamang oras at pinalitan ang posisyon ni Haro. Nang sinubukan ng General na atakihin siya, hinarang ito ni Mary gamit ang kanyang staff at binunggo ang ulo ng General, na nagbigay kay Haro ng pagkakataon upang sumugod at saksakin ang General sa dibdib. Ngunit napakatibay ng General at buhay pa rin ito, kaya't sinubukan ni Haro na tamaan ito sa puso, ngunit ginamit ng halimaw ang kanyang mga kamay upang pigilan ang atake at tinamaan si Haro gamit ang likod ng kanyang sibat, na itinulak siya pabalik. Muling bumangon si Haro, at mabilis na ginamit ni Mary ang kanyang healing ability kay Yumi. Sa oras na iyon, nakatakas na ang General, patuloy pa rin ang laban ni Naranta at Mug sa kanilang mga kalaban, at kahit gaano katibay si Mug, tinamaan siya ng isang malakas na suntok ng bouncer, na nagdulot ng pagkahilo. Ngunit hindi siya umatras at patuloy na nagbigay ng espasyo para sa kanyang mga kasama na makipaglaban. Sinubukang maglabas si Shihoro ng isa pang Shadow Blast sa bouncer, ngunit mabilis itong naiwasan ng kalaban. Agad na bumagsak si Mug sa lupa matapos tamaan ng bouncer goblin, ngunit agad namang ginamit ni Mary ang kanyang healing magic upang maghilom ang mga sugat niya, habang sumabak muli si Yumi sa laban at naging abala ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon si Shihoro na kumilos at tumakbo papalapit, nagchant ng kanyang spell bago magpakawala ng isa pang Shadow Blast mula sa likuran ng bouncer. Sa wakas, tumama ito at nawalan ng malay ang bouncer ng isang saglit, sapat para kay Mug na makapagbigay ng mabigat na atake na nagbasag ng lupa sa lakas. Nang makita ito ng dalawang natitirang goblins, agad silang tumakbo palayo, ngunit gamit ang dash ability, hinabol sila ni Ranta at inundayan ng isa sa likod, agad na tinapos ito. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Shihoro, at kinilala pa ni Ranta ang kanyang tapang. Nang magsama-sama muli ang grupo, napagdesisyonan nilang sundan ang natitirang goblin upang tuluyan ng tapusin ang laban. Pag-akyat nila sa itaas na palapag, nadatnan nila ang General na nakaupo sa kanyang upuan, sugatan at halos hindi na makahinga. Lumapit si Ranta at itinutok ang kanyang espada sa leeg nito, ngunit bago pa man niya magawa ang pagpatay, isang mabilis na tunog ang narinig nila, at nakita nilang nataman ng pana si Mary mula sa isang goblin na nagtatago sa itaas ng mga biga. Bumagsak si Mary, sinubukan siyang saluhin ni Haro, ngunit biglang tumayo ang General at sinubukang habulin si Haro. Tinaga ni Yumi ang mga binti ng General, habang sinasalo ni Haro ang pana sa kanyang braso upang protektahan si Mary. Sinubukan ni Ranta na tapusin ang General ngunit naprotektahan ito ng armor at itinulak siya palayo. Agad namang dumating si Mug at nagbigay ng malakas na suntok sa goblin, na ikinamatay nito. Naghahanap si Ranta ng paraan upang maabot ang goblin na may hawak ng crossbow, habang tila natatakot si Haro, ngunit nakita niyang buhay pa si Mary at sinabi nitong gamutin na lang ang kanyang sugat. Tumakbo ang goblin palabas ng bintana at itinapat ang crossbow upang tapusin ang sinumang sumunod sa kanya, ngunit gamit ang kanyang diskarte, itinapon ni Haro ang kanyang balabal, dahilan upang magamit ng goblin ang huling pana nito, at sumugod siya patungo rito. Ibinato ng goblin ang crossbow nito at hinugot ang isang dagger na ninakaw kay Haro, at nagsimula silang magtagisan. Tumalon ang goblin sa ere at bumagsak sa likuran, ngunit agad itong sinundan ni Haro at sa isang mabisang combo, sinipa niya ang goblin sa lupa at nahulog ang dagger mula sa kamay nito. Agad na sumampa si Haro sa ibabaw ng goblin upang tapusin ito, ngunit nabaligtad ng goblin ang sitwasyon at sinimulang sakalin si Haro sa ibabaw ng bubong. Sa huling sandali, nahagip ni Haro ang isa pang dagger at sinaksak ito sa leeg ng goblin, tinapos ang laban sa wakas, kasabay ng pagdating ni Yumi upang tumulong. Matapos ang matagumpay na pagbagsak ng kanilang kaaway at paghingi ng hustisya para kay Man, bumalik ang grupo sa lambak upang bisitahin ang kanyang libingan habang bumagsak ang unang nyebe ng taon sa paligid nila. Nagbigay sila ng mga salitang paggunita sa alaala ni Man, habang si Mary ay tahimik na nanonood mula sa malayo bago lumapit ang lahat upang ipakita ang kanilang bagong badges. Si Shihoro ay lumapit sa puntod at inilabas ang badge na binili nila para kay Man, inilagay ito sa ibabaw ng lapida at nagsimulang humikbi habang niyakap siya ni Yumi. Sa kanilang paglalakad pabalik, nagkaroon ng pagkakataon si Haro na kausapin si Mary, at sa wakas ay tuluyang napalapit siya sa kanya,
kaya't sinubukan niya ang kanyang max level raise, ngunit sinabi ni Mary na subukan na lang ulit sa susunod. Kinabukasan, maagang nagising si Haro ngunit naalala niyang nagpahinga sila sa araw na iyon matapos ang nakakapagod na laban. Bumaba siya at nakita si Mug na nagluluto ng agahan. Habang nagsisipilyo, naisip niya kung ano ang gagawin sa araw na iyon. Nagdesisyon silang kumain sa labas, at habang tinikman niya ang sariwang tinapay at masarap na sabaw na niluto ni Mug, tinanong niya kung nasaan ang iba. Sinabi ni Mug na maaga pang umalis si Ranta dala ang kanyang pamingwit, at malamang ay gugugulin niya ang buong araw sa tabi ng batis, naghihintay sa isda na malamang ay hindi naman darating. Maagang umalis si Shihoro ng umaga ring iyon, tinanong ni Haro kung nasaan si Yumi, ngunit sinabi ni Mug na hindi niya ito nakita buong umaga, na nagdulot ng hinala kay Haro na baka tulog pa ito at humihilik sa kama. Tinanong niya si Mug kung ano ang gagawin nito sa kanyang libreng araw, at sinabi ni Mug na ang kanyang armor ay napinsala ng husto sa huling laban at pati espada niya ay naging mapurol, kaya't plano niyang magpunta sa pandayan upang ipagawa ang mga ito. Tinawag siyang loser ni Haro at tinukso na dapat siya ay magpunta sa mga club at magpuyat sa araw ng pahinga, bago sinabi na siya rin ay lalabas. Binalak ni Haro na maglibot sa lungsod dahil wala siyang ibang gagawin, kaya nagpaalam siya kay Mug na magkikita sila mamayang gabi sa tavern. Habang naglalakad sa tulay, nakita niya si Shihoro na abalang nagpapakain ng mga kalapati. Kinuwento ni Haro ang bagong recipe ng tinapay ni Mug, at ngumiti lang si Shihoro, sinasabing natikman na niya ito minsan at busog-lusog daw talaga. Saglit silang tumingin sa pagsikat ng araw, naalala ang oras na magkasama silang pumunta doon sa hapon, bago sila maghiwalay ng landas. Naglibot pa si Haro, kumuha ng ilang meat skewers mula sa isang stall, at naghanap ng kahit anong interesante sa Longson na halos tinawag na niyang boring. Nagkataon, nakita niya si Mary sa isang kafe, abalang nagbabasa ng libro. Bahagyang nagulat ito sa kanyang presensya, ngunit nilinaw ni Haro na hindi siya stalker. Sa halip, inalok siya ni Mary na umupo, at sinamahan niya ito sa pagkape. Sinabi ni Mary na nakatira siya sa itaas ng kafe simula nang umalis siya sa huling guild, at bumababa rito minsan para mag-enjoy ng oras mag-isa. Tumayo si Haro, iniisip na baka gusto siyang paalisin ni Mary, ngunit sinabihan siyang masaya itong kasama siya. Habang nagtatalo sa isip kung sino ang mas may juicy thighs sa kanilang grupo, napagdesisyonan nilang dalhin ang lahat dito balang araw para mag-relax. Sinabi ni Mary na tulad nila, dati rin siyang nakatira sa mga murang lodging, ngunit nakaipon ng maraming pera at naging rich bee. Ipinahayag ni Haro na balang araw, makakahanap din sila ng mas magandang tirahan. Samantala, si Ranta ay matiyag ang naghihintay sa kanyang bangka para makahuli ng kahit isang isda, ngunit napansin niyang may umaakyat sa isang bato malapit sa kanya, si Yumi pala, ipinapakita ang kanyang mga rock climbing skills na para bang mas magaling pa kay Tom Cruise. Si Mug, sa kabilang banda, ay tulog na sa kanyang upuan matapos makuha ang kanyang inayos na armor. Nang matapos sina Mary at Haro sa kanilang kape, naglakad sila palabas ng kafe upang magtungo sa tavern kung saan nakatakdang magkita ang buong grupo. Huminto sila sandali sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay upang pagmasdan ang napakagandang paglubog ng araw laban sa kulay kahel na dagat. Kinagabihan, nagtipon silang lahat sa tavern at masayang nag-uusap, nang biglang dumating si Kik at sinabing may bagong balita sa lungsod. Ayon sa kanya, ilang rookie adventurers ang pumasok sa wasak na syudad at nakatagpo ng mga goblins na may armor, at ang resulta'y nasawi ang ilan sa kanilang mga kasama habang ang iba naman ay malubhang nasugatan. Sumingit si Mary sa usapan at sinabi kay Haro na sigurado siyang napatay na nila ang lahat ng goblins sa pangunahing lugar ng wasak na syudad, ngunit posibleng may mga goblin na may kaugnayan sa mga napatay na, ngunit naninirahan sa ibang lugar, ang bumalik upang sakupin ang lugar at maghayganti. Kinumpirma ni Kik ito, sinasabing ayon sa mga kwento, ang mga goblin na ito ay handang makipaglaban at masigasig na nagbabantay sa buong syudad upang tiyaking walang mga adventurer sa loob. Pagkatapos ng usapan, tumayo si Kik at sinabing hindi naman ito problema nila bago pa siya tumango at umalis, hindi bago nakapagbigay ng pagtingin kay Haro. Bumalik sina Haro at Mary sa mesa, at sinabi ni Haro sa iba ang tungkol sa chismis na may mga natitirang goblin pa rin sa wasak na lungsod. Sinabi ni Haro na maaaring bumalik sila doon upang tingnan ang sitwasyon para sa kanilang sarili, ngunit agad na tumutol si Ranta, sinasabing sayang ang oras at pera kung hindi totoo ang balita. Nagsuggest si Mug na baka panahon na rin para maghanap ng bagong hunting ground dahil halos sa wasak na lungsod lang sila nag-a-adventure nitong mga nakaraang buwan. Narinig ito ni Haro at nagbigay ng ideya na pumunta sila sa Sirene Mines na ikinagulat ng lahat, dahil iyon ang lugar kung saan namatay ang mga kasama ni Mary. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Mary, ngunit si Ranta,
na tila walang malay sa sitwasyon, ay nagkomento na iyon ang pinakamagandang ideya na narinig niya kay Haro at sinabing dapat nilang lusubin ang mina para makakuha ng mas maraming loot. Sinabi naman ni Yumi kung sigurado ba sila sa plano dahil ang dambuhalang halimaw na tumapos sa team ni Mary ay naroroon din, at kung hindi nila ito napagtagumpayan, paano pa kaya sila? Ngunit mapilit si Ranta na subukan pa rin, lalo na't may pabuya na 30 gintong barya sa halimaw na iyon. Pinakalma ni Haro ang grupo at sinabi na kailangan nilang baguhin ang kanilang hunting grounds. Ayon sa kanya, palaging pag-a-adventure sa parehong lugar ay nagdudulot ng pagkakampante, na maaaring humantong sa mga pagkakamali. Sinabi niyang hamon ang pagpunta sa mga bagong lugar at pagharap sa bagong panganib, at wala siyang ibang alam na pwedeng puntahan, kaya't naisip niya ang Serenade Mines, ngunit siguradong mag-iingat sila at hindi lalapit sa dambuhalang halimaw. Nagbigay siya ng boto para sa Serenade Mines, at nagkomento si Yumi na hindi naman masama ang bumalik sa parehong lugar dahil mas sanay na sila at mas kaunti na ang kanilang mga nasasagupang panganib. Ngunit binanggit ni Haro na maaaring tumigil ang kanilang progreso kung hindi sila lalabas sa kanilang comfort zone, at sang-ayon naman si Yumi sa puntong iyon. Biglang tumayo si Mary, malalim ang paghinga at tila hindi mapakali, bago humingi ng paumanhin at lumayo ng mag-isa. Agad na tumayo si Haro at sinundan siya sa labas, ngunit nawala siya sa dilim ng gabi. Patuloy siyang naghanap hanggang sa makita niya si Mary sa tuktok ng hagdan, nakatingin sa mga bituin. Lumapit si Haro, ngunit bigla siyang nanghina at humingi ng paumanhin sa pagtakas. Napagtanto ni Haro na ang kanyang mungkahi na pumunta sa lugar kung saan namatay ang mga kasama ni Mary ay napakalaking hamon para sa kanya. Ipinaliwanag ni Mary na hindi niya kayang maging kalmado at maayos kapag pumunta sila sa minahan, hindi lamang ngayon kundi maging sa hinaharap. Naunawaan ni Haro ang kanyang nararamdaman at tiniyak sa kanya na hindi siya ilalagay sa posisyon kung saan siya hindi komportable. Nakahanap si Mary ng lakas ng loob sa sinabi ni Haro, na pagtatanto na kung patuloy niyang iiwasan ang minahan, hindi niya kailanman makakalimutan ang nangyari at hindi siya makakapagpatuloy sa kanyang buhay. Mary tumingin kay Haro at sinabi sa kanya na kailangan niya ang tulong ng kanyang team, dahil hindi niya kakayanin ito ng mag-isa. Pinatibay ni Haro ang loob niya, sinasabing palagi silang nasa likod niya, bilang mga kaibigan, at maaasahan niya sila kahit kailan sa oras na lumampas sa kanyang kakayahan ang sitwasyon. Tumayo si Mary, pinunasan ang kanyang mga luha, at nagpasalamat sa mga sinabi ni Haro, at sinabi na excited na siya sa kanilang susunod na adventure. Bago pumasok sa minahan, nagpasya silang lahat na i-upgrade ang kanilang mga kasanayan at kagamitan para magkaroon ng mas malaking tsansa na makaligtas. Si Haro ay pumunta sa Thief Guild upang makipagkita sa kanyang trainer na si Barbara. Pagdating pa lamang niya, sa isang kisap mata ay nasa harap na si Barbara at may kutsilyo na sa kanyang leeg, sinasabing kung sila'y nasa aktwal na laban, si Haro ay matagal ng talo. Agad siyang pinaluhod nito sa lupa at sinimulan ang matinding training, kung saan paulit-ulit siyang binubugbog ni Barbara. Pagkatapos ng matinding pagsasanay, umupo si Barbara sa tiyan ni Haro at tinanong siya ng mga nakakahiya at personal na bagay. Tinanong pa nito kung nagkaroon na ba siya ng romance sa kanyang party, at nang aminin ni Haro na wala kahit na may 3 babae sa kanilang grupo, lalo pa siyang tinukso ni Barbara. Sinubukan ni Haro na baguhin ang paksa at tinanong si Barbara tungkol sa magic path na minsan niyang nakikita habang lumalaban. Nagulat si Barbara at sinabing maganda iyon, dahil iilang mga adventurers lamang ang may sapat na karanasan upang makita ito. Ngunit ipinaliwanag niyang hindi ito dapat pagyabang dahil ito ay natural na lumalabas at hindi madaling makontrol. Sinabi ni Haro kung nakikita rin ba ito ni Barbara, at nagkomento siya na paminsan-minsan ay nagkakaroon din siya nito. Para mas lalong maasa, kailangan lang daw ni Haro na patuloy na maging mas malakas, at nagpatuloy sila sa pagsasanay. Ilang araw ang lumipas, at handa na ang buong team na pasukin ang Serenade Mines. Habang nakatingin sila sa bundok, nagbigay si Haro ng payo, sinasabing pumapasok sila sa isang hindi pamilyar na teritoryo kaya kailangan nilang maging mas maingat kaysa dati. Pagkapasok pa lamang nila sa minahan, agad silang sinalubong ng mga laban. Una, si Haro ay nakipaglaban sa isang kakaibang halimaw, na sinubukang durugin ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang umiwas at nag-counter ngunit nabigo at napilitang umatras. Nagbanggaan sila ni Ranta, nahirap din sa kanyang kalaban, habang si Mug ay nakapatay ng sarili niyang kalaban sa isang suntok. Si Yumi naman ay gumamit ng kanyang mga kutsilyo, itinusok ang isa sa leeg ng halimaw bago ginamit ang pangalawa upang hiwain ito ng malinis. Si Mug, pagkatapos mapatay ang kanyang kalaban, ay sumugod upang tulungan si Haro sa kanyang halimaw, na naging distraction upang masunggaban ni Haro ang halimaw mula sa likuran at saksakin ito sa dibdib. Nang tumungo sila kay Ranta,
Nakita nilang abala siya sa kanyang laban, ginamit ang isang bagong kasanayan kung saan nagcast siya ng spell at bumuo ng Illuminati sign, sabay bumuhos ng pulang likido sa kalaban, na nagdulot ng takot dito at naging dahilan upang magkamali ito sa kanyang mga atake. Sinubukan ng halimaw na atakihin si Ranta, ngunit muli siyang umiiwas, at sa wakas ay natagpuan ang tamang pagkakataon upang tapusin ito. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Mary na ang mga halimaw na ito ay tinatawag na cubs at may mga nose ring na kilala bilang talisman, na maaari nilang ibenta sa merkado. Binalaan rin niya silang mas matitibay na mga cubs ang naghihintay sa loob ng mas malalim na bahagi ng minahan. Patuloy silang nagtipon ng mga talisman mula sa mga bangkay bago sila umusad papasok sa susunod na antas. Pinaalalahanan sila ni Mary na ito na ang pinakamahirap na bahagi, at ang pinakamainam nilang magagawa ay iwasan ang laban hanggat maaari. Kinabukasan, nagising si Haruhiro sa tunog ng mga kutsilyo habang nagsasanay si Yumi ng knife throwing skills. Pagkatapos ng pagsasanay, bumalik ang grupo sa minahan kung saan ipinakita ni Mary ang bago niyang magic na nagpapahina at nagpapamanhid sa kalaban, isang perpektong kombinasyon sa mga atake ni Ranta at Moguzo. Habang nahihirapan si Ranta sa isang kalaban, sumugod si Haruhiro upang tulungan siya, sinaksak ang halimaw sa leeg at sinaklolo ang grupo. Nang matatagpuan nila ang isang elder, agad nagcast ng magic spell si Shihoro upang pabagalin ito. Ipinahayag ni Haruhiro ang plano na kung tama ang kanilang mga galaw, maaari nilang talunin ang elder nang walang sugat. Ngunit bago pa man nila maisakatuparan ang plano, mabilis na sumugod si Ranta at tinapos agad ang elder. Pababa sa susunod na level, nakita nila ang isang bukirin at kakaibang hayop na papalapit. Sinubukan ni Ranta na tusukin ito, ngunit pinigilan siya ni Haruhiro at nagsimula silang magtalo. Biglang sinabi ni Mary na yumuko sila, at agad nilang sinunod ito nang makita ang isang grupo ng cubs na naghahanap ng anumang palatandaan ng intruder. Si Ranta ay may matinding ideya na dapat nilang tapusin na lamang lahat ng mga cubs, ngunit agad itong tinutulan ni Mary, sinasabing napakarami ng mga cub dito at kapag natuklasan sila, tiyak na susugurin sila agad. Sa kasamaang palad, natisod si Ranta sa isang wire na nagdulot ng alarma sa buong paligid. Agad na nag-ingay ang mga cubs, humihiyaw at nagmamasid sa paligid upang hanapin ang pinagmulan ng ingay. Bigla silang nakarinig ng malalakas na yabag, at si Mary ay nanatiling nakatayo, tila natutulala. Sinubukang tawagin ni Haruhiro ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya tumugon. Sinilip ni Haru ang paligid mula sa mga palumpong at nakita ang isang dambuhalang halimaw na may mga itim at puting patches sa katawan, ang tinaguriang death spots, ang halimaw na tumapos sa mga dating kasama ni Mary. Sinubukang sumilip ni Yumi, ngunit agad siyang hinailan ni Haru pababa bago pa makita ng halimaw. Habang si Mary ay tila natutulala pa rin at hirap huminga, lumapit si Haru sa kanya at tinapak siya upang maibalik sa realidad. Habang naamoy ng halimaw ang kanilang presensya, nagpasalamat si Mary at sinabing sundan siya ng tahimik. Nakababa sila sa susunod na lebel ng hindi natutuklasan, ngunit ang lebel na ito ay tila isang mainit na impyerno. Puno ng lava ang paligid, at ramdam nila ang tumataas na temperatura. Nakakita sila ng mga cubs na abala sa pagpoproseso ng metal at paggawa ng mga armor. Sinabi ni Mary na hindi sila maaaring magpahinga rito at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinimulan ni Haru na gampanan ang kanyang Assassin's Creed moves at tumalon pababa sa isang gwardya, tinusok ito sa leeg at agad na tinapos. Agad na sumaklolo sina Moguzo at Ranta upang hilahin ang katawan sa isang tahimik na lugar bago pa ito mapansin ng ibang cubs. Nagmamadali silang tumakbo mula sa isang taguan patungo sa susunod, hanggang sa makapasok sila sa isang kuweba na puno ng mga magagandang halaman at mga estatwa. Saglit silang naupo upang magpahinga, habang sinabi ni Mary na ito mismo ang lugar kung saan siya nawalan ng tatlong kasama. Lumapit siya sa isang lumang baston, kinukuha ito at sinabing kanya ito noon, ngunit naiwan niya ito sa kanyang pagtakas. Habang nagpapahinga, biglang tumayo si Yumi, sinasabing may naririnig siyang kakaiba. Kinuha ni Ranta ang isang kumikislap na halaman at inihagis ito sa direksyon ng tunog, at tumambad sa kanila ang tatlong anino na nakatayo sa dilim. Habang papalapit ang mga ito, agad na napagtanto ni Haruhiro na mga zombified adventurers ang mga ito na hindi nabigyan ng tamang libing. Laking gulat ni Mary nang mapagtantong ang mga zombie ay ang kanyang dating mga kasama, kaya lumapit siya at tinawag sila sa kanilang mga pangalan, umaasang magising ang kanilang mga alaala. Ngunit tila wala nang natitira sa kanilang pagkatao, hinugot agad ng mga zombie ang kanilang mga sandata. Agad ding naghanda ang grupo sa kanilang mga armas at armor, ngunit biglang nagcast ng malakas na fire magic ang zombie mage papunta sa kanila. Sa awa ng Diyos, naiwasan nila ang atake,
at sinabi ni Mary kay Haro na kailangan niyang magbigay ng cover dahil gusto niyang lumapit sa harap. Napagtanto ni Haruhiro na kamakailan ay natutunan ni Mary ang Dispelling Magic, na kayang bawiin ang pagbabago sa isang zombified corpse at maibalik ito pansamantala sa dating anyo bago ito maging abo. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang lumapit sa mga zombies. Matapang na naglakad si Mary palapit sa kanila, at agad na inutusan ni Haro si Mogazo na labanan ang warrior zombie at si Ranta naman na asikasuhin ang zombie thief, kasama si Shihoro bilang backup, habang siya at si Yumi ay sumunod kay Mary. Sumugod si Mogazo at Ranta sa kani-kanilang kalaban habang hinarap ni Haro ang zombie mage. Mabilis na iniwasan ng mage ang atake ni Haro at agad na nagcast ng firewall spell upang harangan ang kanilang tanaw. Nang mapilitang umatras si Ranta sa laban sa thief, ginamit ni Shihoro ang kanyang shadow magic upang i-bind ito, nagbibigay ng pagkakataon kay Ranta na umatake. Sa kanilang pagkagulat, nagawang harangin ng thief ang mga atake at patuloy na lumaban kahit nakatali pa. Napagtanto ni Haro na maling taktika ang ginawa nila. Ang thief ay mas mahina laban sa mabibigat na atake na kayang ibigay ni Mogazo, habang mas mabuti ang elusibong laban ng thief kay Ranta, na magtatagal buong araw. Samantala, ang kalaban ni Mogazo ay mas mabilis at maliksing tumalon sa ere bago isagawa ang isang akrobatikong atake na nagpatalikod kay Mogazo. Ginamit ni Shihoro ang kanyang sleep magic sa warrior zombie, ngunit hindi ito nakaapekto. Sumigaw si Ranta kay Shihoro para sa tulong habang hindi mapakali ang thief sa lugar. Nagsimulang maghanap ng paraan si Haro sa paligid ng firewall at nakita si Mary na tumatawid sa apoy papunta sa mage. Sumunod siya at nakita si Mary na naghahanda ng Dispel Magic. Agad niyang inatake ang mage, na nagbigay ng pagkakataon kay Mary na bawiin ang sumpa at maibalik sa tao ang zombie bago ito maging abo. Niyakap niya si Mary matapos ang tagumpay na iyon. Inutusan ni Haro si Yumi na tulungan si Mogazo, habang siya naman ang pumunta kay Ranta upang harapin ang problema sa thief. Sumugod siya sa thief at nakipagsagupaan, ngunit napagtanto niyang magtatagal ito kung hindi sila makakagawa ng plano. Ibinigay niya ang Senadorias kay Ranta, at sinimulan ni Haro ang sunod-sunod na atake na nagbigay ng pagkakataon kay Ranta na putulin ang mga binti ng zombie, na nagpabagsak dito. Mabilis na lumapit si Mary at ginamit ang kanyang magic upang bawiin ang sumpa. Pagkatapos nito, sumugod si Ranta patungo sa warrior zombie upang makipaglaban kasama si Yumi, na nagbigay ng puwang kay Haro na hawakan ang zombie mula sa likuran habang si Mogazo ay tinaga ang mga braso nito. Muli, ginamit ni Mary ang Dispel Magic upang bawiin ang sumpa sa huling zombie. Sa wakas, naupo silang lahat para magpahinga at mag-usap, nang biglang narinig nila ang isang malaking pagsabog. Isang dambuhalang cub ang pumasok sa kuweba at nagsimulang lumapit sa kanila, na nagdulot ng matinding pag-alala kay Mary. Sumigaw si Haro na kailangan nilang tumakas, ngunit matapang na sinabi ni Ranta na iligtas na lamang nila ang kanilang mga sarili habang humarap siya sa halimaw. Sinubukan ni Haro na iwasan ang malalakas na atake ng halimaw sa pamamagitan ng isang slipang maneuver. Muli siyang umatras at sinabi sa lahat na mabilis na tumakas. Habang papalapit ang dambuhalang cub, naglabas ito ng malakas na hiyaw na nag-alerto sa lahat ng cubs sa paligid. Mabilis silang nagdatingan na may dalang mga espada at sibat upang harangan ang kanilang daan. Agad na inutusan ni Haro si Mogazo na gamitin ang kanyang war cry upang lituhin ang mga cubs, na naging sanhi ng pagkakataranta ng mga ito at nagpatigil sa kanila sandali. Habang mabilis na tumatakbo ang grupo patungo sa exit, inutusan ni Haruhiro si Mogazo na gamitin muli ang kanyang war cry, ngunit wala na itong sapat na mana. Dahil dito, nahuli si Shihoro ng isang cub at tinangkang atakihin siya, ngunit agad na sumugod si Ranta at tinakat ang kalaban para mapalayo ito. Sinabi ni Haro kay Ranta na siya na ang maging rearguard. Sa tulong ni Ranta, naitulak niya ang mga cubs pabalik at nagsimulang tumakbo sa likuran ng kanyang mga kasama. Tumalon sina Mary at Haro, sinundan ni Mogazo na buhat si Shihoro, at sa huli tumalon si Ranta kasama ang espada ni Mogazo patungo sa kahoy na tulay. Sinabihan ni Haro ang lahat na bilisan pa ang takbo dahil parami ng parami ang mga cubs sa paligid nila. Pinipilit ni Yumi na pigilan ang mga ito gamit ang kanyang bow at arrow, ngunit imposible itong pigilan ng lahat. Biglang narinig nila ang malakas na tunog ng yabag at nakita si Death Spots na humahabol sa kanila, sinisira ang estrukturang kinatatayuan nila. Tuluyan itong pinunit ang tulay at nagsimulang bumagsak si Haro, ngunit sinubukan niyang tumakbo sa mga bumabagsak na beam para maabot ang grupo. Sa huling talon, nadulas siya at muntik nang mahulog, ngunit naabutan siya ni Ranta at nahawakan ang braso niya habang nakabitin siya sa ibabaw ng malalim na bangin. Sinabi ni Ranta na umakyat si Haro, at habang umaakyat si Haro, nagsimula silang polanan ng mga arrow ng mga kalaban,
habang itinapon ni Death Spots ang isang higanteng kalasag sa direksyon nila. Nakaupo si Haro sa ligtas na lugar, ngunit bago pa makuha ni Ranta ang kanyang kamay, bigla siyang nahulog sa mga debris at napapaligiran ng mga kaaway. Sumigaw si Ranta mula sa ibaba, sinasabing tumakas na si Haro dahil siya na ngayon ang leader at dapat tiyakin ang kaligtasan ng buong grupo. Gustong tumanggi ni Haro ngunit wala siyang magawa at napilitang tumakbo pataas. Pagdating sa farmland, sinabi ni Haro sa grupo ang nangyari at inutusan si Mary na ilabas sila mula sa lugar bago sila mapahamak. Agad silang nagtago sa likod ng mga pader habang pinaulanan sila ng mga kalaban at naghanda para tumakas. Samantala, sa ibaba, malalim na huminga si Ranta at matapang na sumigaw kay Death Spots, sinasabing siya ang magtatapos sa dambuhalang halimaw ng minahan. Ang cool na moment niya ay agad na naputol nang magsimulang umulan ng mga arrow, kaya napilitan siyang magtago. Habang sinusubukan ng mga cubs na akyatin ang mga debris, hindi sumuko si Ranta at nagsimulang maghagis ng mga piraso ng bato upang pigilan silang makalapit. Sa wakas, nakatakas siya sa itaas na bahagi at natagpuan ang sarili sa farmland. Nakapalibot sa kanya ang mga kakaibang baboy na nilalang, at sinamantala niya ito upang magtago at magpahinga. Ginamit niya ang kanyang dark magic upang mag-summon ng demonyong nilalang para humingi ng payo, ngunit wala itong silbi dahil gusto ng demonyong tumapos ng lahat, kasama na si Ranta. Samantala, muling nagtipon ang natitirang miyembro ng grupo habang ginamaw ni Mary si Haro. Nagplano silang hanapin si Ranta at makalabas ng buhay sa itaas. Dahan-dahan nilang sinimulan ang paggalugad sa farmland, ngunit biglang nakita ni Ranta ang isang cub na napalapit sa kanya. Napilitang saksakin ni Ranta ang kalaban, at ang nahulog na sandata nito ay nakatawag ng pansin sa iba pang mga cub, na agad na nagpatunog ng mga kampana para simulan ang paghanap. Narinig ito ni Haro mula sa itaas at nakita nilang sinusubukan ni Ranta na makatakas sa sitwasyon. Nagkubli si Ranta sa isang maliit na aparador para makahinga ng malalim habang naghahanap ang mga kalaban sa paligid. Biglang dumating si Death Spots at sinira ang aparador, natagpuan si Ranta, at sinubukang sagasaan siya. Mabilis na gumamit ng backstep ability si Ranta upang makaiwas at nagtatakbo habang habol siya ni Death Spots. Habang tatapusin na sana siya ng halimaw, dumating si Yumi at pumutok ng arrow sa mata ni Death Spots, na nagbigay kay Haro ng pagkakataong sugurin si Ranta at hilahin siya. Nilusob ng mga cubs si Mary at ang iba pang kasamahan, ngunit matatag si Mary sa depensa, habang nagwawala si Mogazo at nilalampaso ang mga kalaban sa paligid niya. Sa wakas, nagdesisyon si Shihoro na gamitin ang kanyang offensive magic at gumawa ng sunod-sunod na pagsabog, na tumapos sa maraming cubs ng sabay-sabay. Habang ginagamot ni Mary si Ranta, nagsisigaw si Yumi na ubos na ang kanyang mga arrow. Sinabi ni Haruhiro na umatras siya habang siya naman ay sumugod at napatay ang dalawang wolf beasts bago muling nag-back-to-back kay Ranta. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na nililinis ng kanilang mga kasama ang paligid upang magawa nilang ligtas na tumakbo. Ginamit nila ang pagkakataon sa kaguluhan upang makatakas pataas sa susunod na level, kung saan sila pansamantalang nakahinga ng maluwag habang muling ginamaw ni Mary ang mga sugat ni Ranta. Habang masaya silang umaalis sa impyernong lugar na iyon, sa kanilang matinding takot, bigla na lang nilang nakita si Death Spots na umaakyat sa gilid ng bangin, handang umatake muli. Sumugod si Mogazo para umatake, ngunit agad na binali ni Spots ang kanyang espada at itinapon siya sa gilid. Kahit si Shihoro ay walang magawa sa kanyang magic. Napagdesisyonan ni Haro na siya ang gagawa ng paraan, kaya't sumugod siyang mag-isa at iniwasan ang mga atake ni Spots bago hinawakan ang leeg ng halimaw at itinulak ito pababa sa bangin, kasama ang sarili niya. Sinubukang tulungan ni Mary si Haro, ngunit naunawaan ni Ranta ang sitwasyon at tinulungan ng iba na ligtas na makalabas. Nagising si Haro mula sa pagkakahulog at napagtantong bali ang kanyang pulso. Habang tinatali niya ang kanyang kamay, nagising din si Spots. Wala na siyang ideya kung ano ang gagawin at halos tinanggap na ang kanyang pagkatalo nang biglang lumiwanag ang daan para sa kanya. Sinundan niya ang magic path gamit ang kanyang espada, at inatake ang mata ng halimaw bago hatiin ang kanyang espada at itinarak ito sa dibdib ni Spots, na agad nitong ikinamatay. Namangha si Haro habang tumitingin sa paligid, ngunit sa sobrang hina ay nawalan siya ng malay at bumagsak. Nang magising si Haro, nakita niyang nasa kanyang kama siya at si Mary ang nagbabantay. Sa tuwa, napaiyak si Mary nang makita siyang gising muli. Pagbaba niya, nalaman niyang ligtas na nakatakas ang lahat at bumalik sila para hanapin si Haro na nakahiga sa tabi ng patay na Spots. Kinagabihan, nagdiwang ang buong grupo sa tavern, pati si Renji ay bumati kay Haro sa kanyang kakayahan at humingi ng paumanhin sa maling pag-alok ng gintong barya noong namatay si Manato.
Kinabukasan, nagtungo si Haru sa libingan ni Minato at sa wakas ay naramdaman niyang natagpuan na niya ang kanyang pagsasarili, nakipag-usap siya sa kaluluwa ni Minato at nangakong gagawin ang lahat upang pangunahan ang kanilang pupunan sa abot ng kanyang makakaya, anuman ang kanilang kaharipan. Watch this video on the screen next, see you soon.